Church, samahan niyo po ako. Please join me in reading 2 Corinthians chapter 4, verses 8 and 9. Okay? So basahin po natin. Sabi po dito, we are hard-pressed. Hindi lang tayo basta press. We are hard-pressed on every side, yet not crushed. We are perplexed, but not in despair. Persecuted, but not forsaken. Struck down, but not destroyed. Ito pong passage na to, ito po ay personal na karanasan ni Apostol Pablo. Isinulat po ito by his experience. At ito po ay binibigyan din ng katotohanan sa buhay natin sa pangkasalukuyan. Nakakaranas tayo, di ba, ng we are hard-pressed on every side. Para bang sa lahat ng sides, nandoon yung mga pagsubok, nandoon yung mga problema, di ba, mga pinagdadaanan, sabi nga, di ba, on every side, hindi pa tapos yung isa, meron na namang paparating na isa, di ba? May para bang tailor-made sa atin yung mga problema, yung mga pagsubok, hindi pa tapos yung gera, meron na namang earthquake, napansin nyo? Meron na namang may problema sa tahanan, may problema sa relasyon, kalusugan, problemang pinansyal, di ba? Sasabay pa yung personal mong problema. Para bang we are hard-pressed on every sides. So, today's message is called, Your Life Cannot Be Destroyed. Di ba? Para bang minsan naiisip mo na mag-give up na lang? Di ba? Kasi parang sinasabi na ng puso mo na hindi ko na kaya, magkukwit na lang ako, mag-give up na lang ako. Pero church, I'm telling you, giving up is not an option para sa anak ng Diyos. Amen. Pwede ba pakitapik mo yung katabi mo, sabihin mo sa kanya na anak ako ng Diyos? So kung nandito po kayo today at nakakaranas ka on parang pakiramdam mo you're losing hope, if you feel hopeless, gusto ko pong sabihin sa inyo and I want you to know na nagpapasalamat po ako dahil nandito ka today. And you are still listening. You are still worshiping. You are still standing. Hindi ko po alam kung ano ang story ninyo. Minsan nakikita tayo once a week lang. Yung iba naman po nakaka-fellowship natin during the week. Hindi ko alam kung anong story ninyo. Hindi ko alam kung ano ang kalagayan mo ngayon. Hindi ko rin alam yung mga luha na iniyak mo. The prayers you have whispered, hindi ko rin alam kung ano yung burdens na daladala mo. Pero, alam niyo po, bilang anak ng Diyos, ito ang word ng Lord sa atin today. No weapon formed against us shall prosper and succeed. Yes, sinabi ng Bible, no weapon. So, ibig sabihin, meron talagang weapon. Amen? And no one can take a child of God down. Dapat lagi po nating pinangahawakan yon. Dapat lagi nating pinaniniwalaan yon. Na ang anak ng Diyos talaga, never surrender. Kung titingnan po natin, gaano karami sa atin na kung babalikan natin yung life natin and realize na dahil lang sa grace ng Panginoon na hanggang ngayon, buhay pa tayo. I said, have you realized na buhay pa ako, buti nilang buhay pa ako hanggang ngayon kasi yung iba nakaranas ng car accidents, di ba? Yung iba naman nalulung sa masamang bisyo, iba sa mga gang violence. Recently, no? Yung mga naririnig natin mga news sa ibang lugar, di ba? Mga violence, yung iba naman nung nag-swimming, muntik nang malunod. And so many other circumstances na pwede na nga tayong tinawag ng langit, di ba?
And then, ganun din, yung mga kasama natin ngayon, bukas wala na. So, by the grace of God, nandirito pa rin tayo. Amen? So, yung iba naman, maaring nag-serve na lang sa kulungan for the rest ng kanilang life. So, church, daling ko po kayo, let us learn from the story of Apostle Paul. His personal experience. Marahil kaya niya isinulat yung text natin kanina in 2 Corinthians chapter 4 verse 8 and 9 kasi meron po siyang personal na karanasan. Now, when reading the Bible, sabi ng Bible, kaya ito nakasulat for our learning at saka para maging guide din natin in this life. So itong story na to, tingnan natin. Tingnan natin bakit isinulat itong sabi dito ni Paul. Again, ulitin ko we are hard-pressed on every side. Imagine mo si Apostle Paul, he's living his life. Nandun siya inside the will of God. A man of God, diba? Serving God. Diba? Can you imagine kung itong ang tao na to, nagsiserve na kay Lord. Diba? Yung kanyang seal in serving God. Pero nakaranas pa siya ng mga ganito. How much more kung wala ka kay Lord? Diba? Hard pressed on every side, yet not crushed. Pero sabi ni Paul, yet not crushed. Diba? Persecuted but not forsaken. Struck down but not destroyed. So, ibig sabihin po, meron siyang mga ganitong karanasan na yung nararanasan natin ngayon ay hindi pala tayo yung unang tao na nakakaranas niyan. Kasi si Apostle Paul mismo meron siyang testimony, meron siyang experience dito sa 2 Corinthians chapter 4 verse 9. So, isinulat niya to at makikita natin kung paano siya nakasurvive dun sa storm. Okay, alam niyo po, pagka nanood kayo ng news ngayon, recently yung news, 'di ba, sa bagyo, sa storm, sunod-sunod. 'Di ba? Now, pagka binasa mo parang metaphor naman ito ng Bible, pagka ang storm naman, ang metaphor naman to sa life natin. Ano yung mga storm sa life natin? Yung mga problema ang dumadating sa life natin. 'Di ba? May mga problema na minsan signal number 1. Signal number 2. Alam niyo po, nung bata kami hanggang signal number 3 lang eh. Pero ngayon, may signal number 5 na. Tama? Ngayon, tanong mo yung katabi mo, anong signal ka ngayon? Anong signal kayo ngayon? Sunod-sunod, di ba? Sunod-sunod. Sabi ko nga po sa inyo kanina, nandyan yung war, tapos may earthquake pa, kaguluhan sa gobyerno, tumaas sa mga presyo, tapos sumabay pa yung personal mong problema sa pinansyal. Diba? Problema sa karamdaman, problema sa asawa, problema sa anak. We are hard-pressed on every side. So, dito sa text na binasa natin, and then sa story dito ni Apostle Paul, makikita natin may mga problema talaga. There are weapons. Diba? Sabi ng scripture, no weapon formed against you shall prosper, o against us shall prosper. So, meron talagang weapon. So, may mga bagay, church listen may mga bagay o problema sa buhay natin, and I believe you will agree, na tayo rin naman ang dahilan. Di ba? Resulta, yung problema na yan, resulta yan ng mga wrong choices, wrong decisions, katigasan ng ulo, disobedience, yon ang isa sa mga dahilan. And then we'll see also na meron din naman tayong mga kinaharap na mga battles because we're under attack by the devil, by the enemy. And number 3, may problema ka ngayon dahil damay ka lang. Tama? Yung, ba't ba ako napunta dito sa ganitong kalagayan? Di ba? Parang, hindi ko na ba ito problema, pero problema, nadamay ka sa problema. So, okay. So, magsimula po tayo. We begin this message with Apostle Paul in the story in book of Acts chapter 27. So, basahin nyo na lang po yan pag uwi ninyo. Sa Acts chapter 27, ito po yung story na nagsisail sila Paul kasi preso sila eh. Okay, nagsisail sila. Ngayon, sa Acts chapter 27 verse 10, sabi dito, he said, I believe,
Sabi ni Paul, doon sa mga kasama niya sa barko, lalo na yung mga soldiers, sabi niya, doon sa kapitan, I believe there is trouble ahead if we go on. Sabi ni Paul, nagbigay na siya ng warning, nagkaroon na siya ng babala, wag na tayo mag-sail. Sabi niya ganun kasi I believe na merong danger ahead. Pwede tayo ma-shipwreck, loss of cargo, and danger to our lives as well. So, kung babasahin natin itong verse 10 na to, pwedeng gawin natin siyang isang question na gaano karami sa atin yung nandun tayo sa isang problema, sa isang pangit na sitwasyon because we don't listen to wise counsel or instruction. Sabi nga ng mga matatanda, hindi ka kasi nakikinig sa pangaral. Sino sa atin yung nandirito sa pangit na kalagayan dahil hindi ka nakinig sa pangaral? Pinagsabihan na, di ba? Sabi ni Paul, wag na tayong tumuloy. Ganon, kasi I believe merong danger. Okay, so pag binasa mo yung Acts chapter 27, makikita mo kung ano nangyari sa kanila. Napahamak po sila. Okay, so hindi kaya meron kang problema ngayon dahil yan ay cause ng katigasan ng ulo. Dahil hindi ka sumusunod doon sa instruction. Think about that, church. In Acts chapter 27, verse 11, alam nyo ba, dahil hindi nga sila nakinig at siyempre na-endanger yung kanilang buhay, okay? So, in verse 18 and 19, itinapon nila yung cargo nila to survive. Kasi, imagine nyo, nasa kalagitnaan sila ng dagat, tapos mayroong storm, tapos siyempre may mga waves, yung kanilang sinasakyang barko, talagang hinahampas talaga ng malakas na hangin at saka malakas na waves. So, isa sa mga paraan na naisip nila, itapon natin para gumaan. Baka lumubog tayo. So, tinapon nila yung kanilang mga bagahe. Di ba? So, na-imagine nyo ba yung kung ano yung ginawa nila? Lahat ng mga, iniwan lang nila siguro yung mga pinaka-importante. Now, kung titingnan natin yon at i-apply natin sa buhay natin today, church, kailangan pa bang may dumating na problema bago natin ma-realize na marami pala tayong kailangang i-give up para ayusin yung buhay natin? Kailangan pa ba na mayroon pang dumating na problema para lang maayos natin yung buhay natin? Doon lang natin marirealize na kailangan ko palang i-give up ito. So I remember the story nung si Jesus, di ba? Nakita niya doon sa temple. Tapos siyempre nagalit siya, tinaob niya yung lamesa. So ang nakita kong mensahe doon is cleansing before restoration. So doon sa story ni Apostle Paul, balikan po natin. So the ship was destroyed. Pero, nakarating sila doon sa shore. Nakarating sila pero broken pieces na yung kanilang sinasakyang barko. Na-realize mo ba kapatid minsan na para kang nagsisail, na ang promise ng Lord ay not safe sailing, pero ang promise ng Lord ay makakarating ka doon sa patutunguhan mo? Di ba? Na-experience natin sa life natin today, di ba? Na parang ang daming mga obstacles, ang daming mga battles along the way, pero ang promise ng Lord sa'yo, yung destiny mo, mararating mo. Meron po ba dito, kung aamin siya, sasabihin niya, well, ako yon. Alam ko, nandito ako ngayon, nagsisail ako ngayon sa storm, pero alam ko, makakaraos din ako at malalampasan ko din lahat yon. Amen? Naniniwala ka ba? Amen. Maaring sa mga sandaling ito, you are broken. Pero, church, ang word ng Lord sa today, nothing can destroy your life. Maaring sugatan ka, pero kita mo naman, nakatayo ka pa din. Bleeding, but still standing. Umiiyak, but still standing. Confused. Diba? Minsan confused tayo. Lord, bakit? Diba? Bakit parang paborito ata ako nitong problema na to? Diba? But still standing.
Rejected, but still standing. In Acts chapter 27, verse 44, dito mababasa na natin, they all escaped and then nag-save po sila na nakapag-land. So, church, sino dito yung nakaranas talaga 2025, Pastor, 2024, di ba? Or just recently, di ba? Praise God. Talagang nalampasan ko talaga yung storm. Kasi alam niyo po, it should have killed you, but you made it. Maaring, sabi ko nga sa inyo kanina, maaring tinawag ka na ng langit dahil doon sa pinagdaanan mo na yon. Pero kita mo naman ngayon, hanggang ngayon, nandirito ka pa. Sabi mo sa katabi mo, munti ka na doon. Amen? Munti ka na doon. Dapat wala ka nga ngayon dito eh. Pero church, you made it. Amen? You made it. You know what I realize? Kasi alam nyo po, ang bagyo kasi ano yan eh, unavoidable talaga. Dadating talaga yung bagyo eh. So, alam mo bakit nalampasan mo? You know what's the reason you made it? Hindi dahil sa absent yung bagyo eh. Ang dahilan kasi present si Lord. Amen? Kaya sabihin mo sa devil, devil, I'm still standing. Amen? I'm still standing. Grabe. Kasi alam ko, church, kung titingnan ko kayo ngayon, grabe, kita nyo ba yung mga forma kanina nung ano? Ng mga awit at saka, natin, ba? Titingnan mo, di ba? Gaganda ang popogi. Kayo, titingnan ko, gaganda ang popogi. Mukha namang mga mababango. Pero hindi ko alam kung anong pinagdadaanan nyo. Hindi ko rin alam kung anong nalampasan nyo. Pero, one thing I know, you made it. Amen? You made it. Not because you're strong, but because strong si Lord natin. Amen? Now, tingnan ninyo. Jump tayo sa Acts naman chapter 20. Kasi yung story in Acts chapter 27, yun yung nag-sail sila eh. Tapos talagang na-shipwreck talaga sila. Talagang bugbog sila. Bugbog din yung barko. Parang talagang pasang-awa na lang yung pagdating nila doon sa land. In verses 1 to 6 naman, pag binasa mo yung Acts 28, sabi dito, they made it through the storm. Talagang nalampasan nila yung storm. Okay, landed on an island. The barbarians on that island begin to kindle a fire for them. Paul begins, so it's story to, so nandun na sila sa isla, si Paul ngayon, nagagather na siya ng mga sticks, ng mga kahoy. Okay, nagagather na siya ng mga sticks para ang tawag sa ganun, magpapaapoy sila, dahil siguro malamig, di ba, basang-basa sila. And then, sabi dito, a viper snake fastened itself to Paul's hand. Ibig sabihin, tinuklaw si Paul. Okay, sino dito yung nakaranas na natuklaw ng ahas? Nakagat ng aso. Pusa. Ayan, di ba? Di ba? Iba yung pakiramdam, di ba? Takot ka kasi baka ako rabies, no? Yan, kaya pa-injection. Pero dito, kinagat si Paul nung ahas. Tingnan nyo, in verse 6, however, tingnan nyo kita ito ng mga tao eh. Kita ito na tinuklaw siya. Sabi sa verse 6, however, they were expecting that he would swell up or suddenly fall down dead. So, ina-expect nila na si Paul mamamatay na. Tinuklaw nga ng viper eh. Diba? Poisonous ba yun? Poisonous, diba? Viper snake, diba? So, anong illustration nito sa atin ngayon? Kasi nga, sabi natin kanina, your life cannot be destroyed. Diba? So, dun sa experience ni Paul, in verse 6, kala ng mga tao mamamatay na siya. Now, sa buhay natin ngayon, alam mo ba na may mga tao na nakatingin sa'yo at gusto nila, patay ka na? Ha? Totoo, real story. Alam mo ba may mga tao na nakatingin sa'yo na ayaw nilang magtagumpay ka? And they're anticipating and waiting your downfall. Di ba? They rejoice pag nakikita nila na ikaw ay dumadaan sa mga hardships and trials. They're watching.
And not only watching, they're celebrating your downfall. They celebrate your breakdown, your defeat. Baka nga nagpe-pray pa sila na sana kunin ka na ni Lord. Di ba? In verse 6, di ba yung karanasan niya? Pero mga kapatid, church, gusto ko pong sabihin sa inyo ngayong umaga, your life cannot be destroyed. Amen? Your life cannot be destroyed. Yun yung lagi mong panghawakan. Yes, nandito pa tayo in this world. There will be trouble, sabi ni Jesus. But take heart, I have overcome the world. And so we are. You remember the story ng bayan ng Israel nung sila po ay magkocross doon sa Red Sea? Alam niyo ba na hindi lang basta hinati ng Panginoon yung dagat? Tinuyo niya pa yung ground para makalakad sila. Nung na-reach nila, the other side, well, kahit na putik, konting putik sa kanilang paa, walang nakita. So, for a little bit, makikita mo sa buhay natin ngayon, it looked like the enemy was closing doon sa bayan ng Israel. Di ba hinahabol sila ng pero, tsaka ng mga sundalo, parang malapit na silang i-overtake malapit na, almost malapit na. But they just kept on walking. Di ba? Kahit na malapit na, anong ginawa nila? Sige, lakad lang. They kept on walking. At habang sila po ay naglalakad, anong ginagawa ng Lord behind? He took care of the enemies. Habang sila naglalakad, ayun, si Lord. Kaya sabi ng Bible, battle is the Lord's. Diba? Victory is yours. Kaya anong sabi ng Exodus 14:14, the Lord will fight for you, you need only to be still. Diba, habang naglalakad sila, si Lord na nakikipaglaban. Ano nangyari doon sa mga humahabol sa kanila? Doon, nalunod sila. So, church, anong ginawa nila? They just keep on moving. Kaya ngayong umaga, church, isa sa mga bagay na gusto ko po kayong ma-encourage is just keep walking. Kahit na small pace lang. Or yung tinatawag na snail pace. Yung snail, nakakita na ba kayo ng, ano ba sa Tagalog yung snail? Suso. Di ba? Kahit snail pace lang, kahit mabagal, church. Although ang snail, ang suso ay mabagal, pero isa sa mga virtue na it possess is perseverance. Perseverance, ibig sabihin sa ibang word ay relentless or endurance or steadfastness. At ito yung mga words na ginagamit sa mga mananampalataya. Itong ginagamit na mga words sa mga anak ng Diyos, yung perseverance, endurance, di ba? We walk in faith in spite of many painful trials. Kasi hindi naman tayo inaas ng Lord for fast finish. God expects us to persevere. 'Di ba? Sabi nga natin, ang life ay hindi hindi ito marathon. Hindi ito tawag sa isa? Yung 100-meter dash. Ito po ay marathon. 'Di ba? So tingnan niyo meron daw nag-study na gaano ba kabilis ang snail lumakad. According sa study, trivia to according sa study, ang snail daw sa loob ng isang oras nakaka 40 feet. Ano kalayo yung 40 feet? 'Di ba? Parang 10 metro sa loob ng isang oras. Mabagal. 'Di ba? But think about the perseverance. Think about the perseverance. Naniniwala ba kayo na merong snail sa loob ng Noah's Ark? Pastor, wala akong nabasang snail sa... Pero kung meron man, imaginin mo yung pagtitimpi ni Noah, no? Magsasara na yung pinto, ang bagal naman itong snail na to.
Pero ang nakita natin sa isa sa mga virtue na pinoposes ng snail is perseverance. So ano ibig sabihin nito sa atin mga kapatid? Mga kapatid, just keep walking. Just keep fighting. Kahit na unti-unti, kahit mabagal. Amen? And quitting is not an option. Dahil walang anak ng Diyos na nagkukwit. Amen? According to Book of Romans chapter 5, 3-4, sabi dito, and not only that, we have also glory in tribulations. Okay. Knowing the tribulations, yung mga problema, mga pagsubok natin, di ba? Knowing na itong mga to produces perseverance. See? Hindi naman ina-expect ng Lord ng fast finish eh. Ang ina-expect ng Lord sa atin mag-endure. Ina-expect ng Lord sa atin mag-persevere. It produces perseverance and perseverance character and character hope. So, makikita natin yung bunga, yung ebidensya ng mga pinagdadaanan natin, church, will produce greater faith. Tama ba? Sino dito yung dahil sa mga pinagdaanan niya, sa mga pagsubok ng buhay, nalampasan niya, yung pananampalataya niya nag-increase? Because it produces faith. And it also produces greater love and greater confidence and greater commitment and greater testimony. Kaya nga nasasabi natin, di ba, easy na lang sa akin yan, mas matindi yung pinagdaanan ko dati. See? The greater confidence na napoproduce. So, church, may kinalaman din ito sa ating paglago. Di ba? May mga bagay na inaalaw ang Lord sa atin para to build yung character natin. Kasi mas importante sa Lord yun. Kasi we're still in this world. Though we are not of this world, nga lang talagang nandito pa tayo eh. Siguro matatapos lang hanggat pag tinawag na tayo ng Lord. Nga lang, nandito pa tayo, church. Kaya, kung ano man yung pinagdadaanan natin, malalampasan natin, pero lagi kong ang bilin sa inyo, marami pa yan. So, kailangan mo ma-build yung faith, kailangan ma-build yung character, kailangan ma-build yung confidence. Pwede ba sabihin mo sa katabi mo, marami pa yan? Pastor, kailan titigil? Pag tumigil na ang buhay, buti na lang, nandyan si Lord. Amen? Praise God. Kaya nga sabi ko sa inyo kanina, well, ang storm, mga problema, wala talaga, unavoidable talaga. Minsan nga, hindi ko kagagawan damay lang ako. Di ba? Yung isa naman, talagang I'm under attack by the enemy. Yung isa naman, talagang ito ay produkto naman ito ng mga wrong choices and wrong decisions ko. Pero the bottom line, ganun pa rin, problema pa din. Diba? So, it's unavoidable. So, it's not the absence of the storm. It is the presence of God sa life natin, kaya tayo nagtatagumpay. Amen? Tapos sasabihin pa, Pastor, hindi mo naman ako naintindihan. Hindi mo naintindihan yung pinagdadaanan ko. Hindi mo naintindihan yung pinagdadaanan ko sa marriage ko. Hindi mo naintindihan yung pinagdadaanan ko sa trabaho ko. Hindi mo naintindihan yung nararamdaman ko, yung karamdaman ko. Hindi mo alam kung ano yung financial struggle ko. Well, church, sabi ko nga po sa inyo, hindi ko alam kung anong story ninyo. But one thing I know, hindi kayo iiwanan ng Lord. Amen? Hindi nyo alam kung ano pinagdadaanan ko eh. Pero, church, let me remind you, na hindi ikaw yung unang taong dumaan dyan. Kaya nga natin pinag-aaralan si Apostle Paul. Kaya nga ito na isulat kasi para makita natin na hindi tayo yung unang taong nakaranas niyan. We are all hard-pressed on every side. Sino ba walang problema? Tingnan mo yung katabi mo, wala mang problema yan? Again, one thing I know, yung katabi mo, survivor yan. Amen? Survivor yan. Kasi, grabe, kala mo, ikaw lang talaga, no? But church, if you keep your faith in God, God is going to bring you out. Maniwala po kayo sa akin. Trust God. Kagaya ng sabi ni David in Book of Psalms chapter 23 verse 4, Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Diba? Sabi ko sa inyo, it's not
because the absence of the storm, because it's the presence of God. For you are with me, your rod and your staff, they comfort me. Okay? Kaya, kapatid, church, nasa ang sitwasyon ka man ngayon, maaring hindi maganda yung kalagayan mo ngayon, pero ang word ng Lord sa'yo today, temporary lang yan pinagdadaanan mo. Temporary lang yan. Amen? Malalampasan mo din yan. Sabihin mo sa katabi mo ulit, konti na lang. Konti na lang. Woo! Konti na lang. Lord, ngayon na. Di ba? Konti na lang. So, church, naisip nyo ba yon na yung mga problema mo in the past, yung mga napagdaanan mo in the past, sabi ko sa inyo kanina, pwede nga pinatay ka na yan eh. Di ba? Anong sabi ng John chapter 10 verse 10? The devil comes only. Grabe, no? Talagang, pumunta siya dito sa mundong ito, wala siyang ibang plano, purpose, goal. Sabi doon, only. Tama ba? The devil comes only to steal. Kung ano yung meron ka, nakawin siya. To kill and to destroy. Grabe, no? Pero, walang anak ng Diyos ang pwede niyang i-destroy. Amen? Wala. Kaya kung nakikita ko kayo, alam niyo po, ako, na-encourage ako, nabibless ako. Kasi alam ko, patuloy po kayong lumalaban. Alam ko, kaya kayo nandito, ang bawat isa sa inyo, because you're still here, you're still fighting. You're still standing. Kasi nga, sabi ng Bible, no one can touch the anointed. Amen? Sa kaya kailangan, nagpa-prophesy ka sa sarili mo. Dapat nagpa-prophesy ka, pagising mo pa lang sa umaga, sinasabi mo, I'm still here, nandito pa rin ako, devil. Patuloy pa rin ako nakatayo, dahil may plano pa ang Diyos sa buhay ko. Amen. At meron pang destiny that I'm going to fulfill. And it's time for a change. Grabe. Sino dito yung umaasa ng pagbabago? Di ba? Yung paggising mo bukas, talagang nagbago na. Merong kwento rin sa Deuteronomy chapter 2, verse 1 and 3. Okay. Sabi dito in verse 2, then we turned back and set out toward the wilderness along the route to the sea as the Lord had directed me. For a long time, pakisabi nga po, for a long time, ang tagal-tagal na niyang Church, ang tagal-tagal na niyang sama mo ng loob. Ang tagal-tagal na niyang problema na yan. Parang curse na nga di ba? Hindi na pagsubok Ba, sabi dito, for a long time we made our way around the hill country of Seir. Then the Lord said to me, napansin na ng Panginoon, Napansin ng Panginoon, you have made your way around this hill country long enough. Now turn north. Kumbaga siguro parang nandirito lang papunta sila na papunta dito sa side na to. Ang tagal-tagal na nila nang papunta doon sa side. Sabi ng Panginoon, you turn north. Diba? Pumaling kayo na. Sige na, it's time for a change. Ang tagal mo na dyan sa kalagayan na yan. Well, totoo ba nangyayari sa atin yon, church? Ang tagal na. Kaya nga sa ambok ang bibig mo, nasanay na ako, pastor. Diba? Nasanay na. Pero hindi mo naman gusto yung ganong pakiramdam. So in other words, itong passage na to, masyado ka nang matagal dyan sa sitwasyon mo. Paikot-ikot ka na lang dyan. This mountain, di ba? Yung dito sa binasa natin, this mountain represents problems. Long enough. Kaya sabi ng Panginoon, turn northward. Ibig sabihin nun sa atin mga kapatid, ang word ng Lord sa atin today is, this is a season of change. Hindi lang basta change, a major change. Sabi ng Lord doon sa binasa natin, you've been in this place long enough. In other words, ang tagal mo na dyan sa cycle na yan. Ang tagal mo dyan sa sitwasyon na yan, long enough. It may be your financial situation.
maaring relasyon, or maaring yung emotional arena of your life, or it may be a physical situation na struggle ka with your health. It may be your spiritual life, your walk with God, your experience with God, your ministry. Diba? Parang sabi ng Lord, anak, ang tagal mo nang nagsasuffer dyan, ang tagal mo nang nag-struggle dyan. This is a season of change. Not only change, but a major change. So turn northward. So, meron talaga tayong gagawin. Sabi ko sa inyo kanina, sometimes, mga kapatid, nagkukos ng problema sa atin yung hindi tayo sumusunod sa instruction. Di ba sabi na nga ni Paul, wag na tayo mag-sail kasi baka mapahamak lang ang buhay natin. Pag binasa mo yung Acts 27, di ba tigas ang ulo nila? Hindi. Sige, humayo tayo. Ayun. Diba? Now, sa buhay natin ngayon, doon sa word ng Panginoon, may mga instructions sa atin eh. Huwag na natin hintayin, kapatid. Huwag mo nang hintayin na may mangyari pa bago ka sumunod. Tama? So, hindi ko alam. Sabi ko nga po, hindi ko alam kung anong story ninyo, pero still, baka naman napakatagal mo na dyan sa ganyang kalagayan. And it's time for a change, sabi ng Lord. So, meron ba dito nang gusto ng pagbabago? Are you sick and tired of being sick and tired? Di ba, fed up ka na ba sa present situations mo? Gusto mo na ba ma-break yung cycle na yon? The cycle of sickness, di ba? Sabi natin noong nakaraan, stronghold to eh. Stronghold to, hindi ako makalaya. Hindi ako makalaya sa utang. Hindi ako makalaya sa sama ng loob, sa galit. Now, church, am I talking to anybody na gusto niya talaga na ng pagbabago? Kasi you're going around and around, paulit-ulit na lang, the same old problems every day. Ang sabi ng Lord, you've compassed this mountain long enough. Church, pwede ba sabihin mo sa sarili mo, enough is enough? Di ba? Tapos pagkatapos sabihin sa sarili mo, sabihin mo rin sa devil, I've had enough, tama na, kota na ako. Sino dito yung nakakota na? Kota na, no? Grabe naman. Sobra-sobra na yung fear ko in my life. Di ba? Sobra-sobra na yung confusion, yung discouragement, disappointments, rejection, betrayal, misery, even shame. Kaya church, you prophesy. Sabi mo sa sarili mo and keep believing. Keep moving. Sabihin mo sa sarili mo, I'm ready for a change. Diba? Handa na ako sa pagbabago. Meron ba dito handa na sa pagbabago? Amen? Grabe, talagang somebody facing situation that is impossible. Diba? Pastor, tingin ko imposible na to eh. Sa tao, imposible. Pero sa Diyos, posible. Naniniwala ba kayo doon? Sa Diyos, posible? Amen. Maaaring kailangan mo ng miracle sa finances mo. Ginawa mo na ang lahat. So, imbis na umayos, mas lalo pa naging worst. Pero, today, church, believe. Believe na something is happening. Na yung Jeremiah 29:11 ay mapupulfill sa life mo. Anong sabi ng Jeremiah 29:11? Ito ang plano ng Diyos. For I know the plan. Ang plano ko sa iyo, anak, is to give you peace. Ang plano ko sa iyo, anak, to give you hope and future. Ang plano ko sa iyo ay i-prosper. Kasi ito yung plano ng Lord. Kaya dapat mas paniwalaan natin yung plano ng Diyos kaysa sa plano ng enemy sa atin. Kasi ang enemy, doon siya magaling eh. Magaling talaga siya na bigyan tayo ng mind, ng kaisipan, ng hopelessness. Kasi pagka tayo nagkaroon na tayo ng naging hopeless tayo sa situation natin, titigil na tayong umasa sa Diyos. Kaya nga, sabi ko po sa inyo kanina, I'm very grateful, I'm very thankful na nandito kayo today. At ang katotohanan, nandito ka pa today, you're still standing because you made it. Amen? Ang dami mo ng pinagdaanan. Tama?
Totoo ba? Taas ang kamay dito na, ang dami ko ng pinagdaanan, pastor. Dami ko ng problemang nalampasan. Amen? So kung ganon, lagi nating sinasabi, ngayon ka ba susuko? Di ba? Hanggang nabubuhay tayo, sabi ko po sa inyo, habang nabubuhay tayo, marami pa yan. Pero buti na lang, present si Lord. Amen? Hindi ko alam kung ano pong story ninyo. Hindi ko rin alam kung ano nagdala sa inyo dito. Hindi ko alam yung mga luha ninyo. Hindi ko alam kung anong mga prayers ninyo, yung mga burdens na dala-dala ninyo. Pero sabi ko po sa inyo, your hopelessness is not the end of your story. Kasi hindi pa tapos si Lord sa'yo. Amen? Hindi pa tapos si Lord sa'yo. Marahil, disappointed ka. Maraming panahon, many times, na nag-e-expect ka ng good things na mangyayari. Maaaring disappointed ka because you're expecting for healing, pero hindi nangyayari. Or you lost your loved one, someone, or your marriage fell apart, o yung anak mo, your child walk away. Di ko alam, maybe nasa financial struggle situation ka, or you're drowning in anxiety, grief, loneliness, or regret. Church, mga kapatid, brothers and sisters, whatever has stolen your hope, nakikita ng Panginoon yun. Ang mas mahalaga, kita ng Panginoon yun. At hindi masasayang yun, mga kapatid. Because the enemy loves hopelessness. Because hopelessness convinces you to stop expecting God to move. Amen? Doon magaling ang diablo eh. Diba? Yung alisan ka na ng pag-asa. Kasi pag nawala na, nakumbinsi ka na ng enemy na wag nang umasa, hindi ka naaasa, nakikilos ang Diyos. Church, keep moving. Keep believing. Keep hoping. Kaya, may natututunan po ba tayo? Kaya, church, may nararamdaman ako ngayong umaga. I feel turn around anointing in this place. Meron ako nararamdaman na ang Lord ngayon ay meron siyang pinagagaling. Somebody is getting free in your emotions. Kung dinedeclare mo, you're keeping on your faith na kailangan mo ng major change, nararamdaman ko, kapatid, na ikaw ngayon ay pinapalaya ng Panginoon from that emotions. Amen? From financial situation is turning around. Somebody's marriage is turning around. Somebody's getting a healing in your body. Sickness is leaving. Pain is leaving. Because this is a season of change. Church, hindi po aksidente itong message na ito ngayong umaga. Dahil ang gusto ng Panginoon, new season sa life mo. Dahil sabi nga kanina doon sa binasa natin, napakatagal na yan. Long enough. Sabi ng word, di ba? Long enough. Turn north. Di ba? Dito ka na lang lagi. Nandiyan ka na lang. Ang tagal mo na dyan. Turn north. Meron tayong gagawin. Di ba? Turn north. Ang gusto ng Panginoon, ma-experience natin yung new season. A new season of new opportunities. Di ba? New doors in your ministry. New fire, new anointing, new jobs, new promotions, new avenues of income, new joy, new friends, new confidence, new strength, new health. Yun ang ginagawa ng Lord ngayon. Pero church, if you're ready to step out of the old, going to a new, somebody needs to activate your faith. Sabi sa Isaiah 43:18-19, do not remember the former things, nor consider the things of the old.
Behold. You know the word behold means look. Behold. Nakikita nyo ba? God is doing a new thing. Pastor, saan? Hindi ko makita. Pero may ginagawa ang Lord. Now it shall spring forth. Shall you not know it? I will even make a road in the wilderness and rivers in the desert. Pastor, hindi mo alam kung anong pinagdadaanan ko. Parang imposible nang mag-change ito. Well, sa totoo lang, kahit ako, hindi ko kayang i-change yan. Pero kung sa ating tao ay imposible, kay Lord ay posible. Amen. Isaiah 43, 18, 19, this passage tells us that God is doing something fresh. But the condition and requirement for receiving the new is to let go of the old. Paano mo marireceive yung bago kung nandun ka pa rin sa luma? Because the greatest hindrances to your breakthrough is your past. Kita mo, hindi ka makamove on. Hanggang ngayon, nandun ka pa rin sa nakaraan. Kaya, pwede ba sabihin mo sa katabi mo, kalimutan mo na kasi yun. Di ba? Hindi ka makamove on sa ex mo. Kalimutan mo na yung kaya nga ex na yun, index mo na. Di ba? In order for us, the requirement and condition para sa new things is kailangan ma-let go natin yung old. Because one of the greatest burdens you can carry is the weight of your past. Kaya hindi ka makamove on hanggang ngayon, nandun ka pa rin sa nakaraan. Hello? Di ba? Mga youth, di ba Gen Z na tayo? Nandun pa sila sa millennium ba yun? Kita nyo, hindi ko alam. Sa Gen Z na kami. Kaya hindi ka makamove on kasi church, totoo yun. Kaya ano sabi ng Lord? You've stayed long enough. Hindi ka makalaya dyan kasi stronghold mo yung past mo. Because the enemy loves to keep you trapped in old chapters. He wants you to believe your worst day defines who you are. Gusto ng enemy na yung mistakes mo becomes your identity. Ano ibig sabihin? Wala, talagang talunan talaga ako. Yan, di ba? Wala, talagang mahina talaga ako. Kaya ngayon, kakala mo, yun ang identity mo. Gusto ng enemy yung failures mo to become your future. May Jeremiah 29:11 tayo, di ba? Sabi ng Lord, siya ang bahala sa future natin. Jesus did not come to improve our lives. Para lang doon sa maniwala tayo doon sa sinasabi ng enemy. Gusto niya tayong bigyan ng new things. Pag nakikita natin yung cross, nagpapatunay yan, kapatid. Nagpapatunay yan na yung plano ng Lord sa atin. At nagpapatunay yan, kapatid, ng victory. Pero ang requirement and condition para sa bago, kailangan ma-let go yung luma. Di ba? O baka naman ma-misinterpret nyo yung sinasabi ko, ha? Baka magpalit ng jowa dyan, ha? Hindi yun ang ibig ko sabihin, ha? Ibig ko sabihin, baka naman, ang tagal na yan, ha? Tagal na. Let go mo na. Ang tagal na niyang sama ng loob na yan, eh. Ang tagal na niyang sa galit na yan. Ano ba? Hindi ka makaka-move on yan. Kasi anong sabi sa 2 Corinthians 5:17? Therefore, if anyone is in Christ, what? He is a new creation. The old has passed away. Behold, the new has come. Imposible. Imposible na ang isang anak ng Diyos, imposible na ang isang tao tumanggap kay Kristo ay hindi mabago. Kasi sabi ng Bible, therefore anyone is in Christ, he is a new creation. The old has passed away. Nga lang problema, hinohold natin yung old. Di ba? Because the devil is a liar. Devil is a liar.
Di ba? Sinasabi niya sa iyo, naku, habang nakikinig ka dyan, naku, huwag ka maniwala dyan. Ikaw bahala. Naku, hindi ka na makakaalis dyan sa problema mong yan. Hindi totoo yun. Hindi ka na makakaalis dyan sa mga pagkakautang mo. Hindi totoo yun. Naku, yung pamilya mo, hindi yun makakakilala kay Lord. Hindi totoo yun. Naku, hindi mo makikita yung godly mate mo. Nasaan na yun? Hindi ka magiging successful. Naku, hindi ka makakapag-serve. Naku, lagi ka mag-struggle at saka mag-worry. No, church, rise up and walk. Just keep walking. Kahit mabagal lang, kahit na snail pace lang. Because God does not ask us a fast finish. He expects us to persevere. Amen? Anong sabi ulit ng Jeremiah 29:11? For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Church, ano man ang kalagayan mo, tinan mo, sabi ng Bible, plans to prosper and not to harm you. Nasa pangit ka mang kalagayan ngayon, don't blame God. Hindi si Lord ang dahilan bakit nandiyan ka sa kalagayan na yan. Dahil kung babasahin natin ang Jeremiah 29:11, church, it contradicts doon sa sinasabi ng devil sa atin na Diyos ang dahilan kung bakit ka nasa ganyang kalagayan, no? Tama ba? Kung meron kang karamdaman, hindi si Lord ang dahilan yan. Kung nasa pangit kang kalagayan, hindi si Lord ang dahilan yan. Actually, tinutulungan pa nga tayo ng Lord para makalis dyan. Dahil ang plano niya sa atin, to prosper us, not to harm us, plans to give you hope and future. Isaiah 54:17 says, no weapon formed against you shall prosper, says the Lord. Totoong merong weapon, pero hindi sila magpa-prosper sa'yo. And lastly, in Genesis chapter 3 verse 15, sabi po dito, and I will put, ito yung story nung kay Eve. Di ba? Si Eva. Tsaka yung ahas. Okay. And I will put enmity between you and the woman, and between your seed and her seed. He shall bruise your head, and you shall bruise his heel. So, ano ibig sabihin to? Yung ahas, the devil, pwede naman talaga tayong masaktan eh. Masasaktan tayo. Di ba? Kaya nga, pwede ka matuka doon sa heel mo. Pero ang sabi dito sa Bible, pero ikakrush mo yung ulo niya. So the devil can hurt you for a while, but he will never put you down. Dahil ang promise ng Lord sa atin, your life cannot be destroyed. Amen? So, church, sino dito yung sasabihin niya, Pastor, kulang na lang pangalanan mo ako dun sa mensahe mo. Parang ako yun. Pero, by the grace of God, I'm still standing. Amen. Hindi dahil absent yung problema. Dahil present si Lord. Amen? Amen ba yun? Kaya kapatid, I want to encourage you, ano man pinagdadaanan mo ngayon, kapit ka lang kay Lord. Maaring you've been there long enough. Keep moving, kahit mabagal. Keep moving. Ang importante, you're moving. Diba? Baka kasi pakiramdam mo na stuck ka na doon sa isang sitwasyon because the devil keeps on reminding you of your past. Pero yung past mo, hindi naman yun ang magdedetermine ng identity mo. Diba? Si Lord, laging meron siyang second chances. Actually, 1,000,000 chances. Hindi yun ang magdedetermine ng future natin, yung past natin. Diba? Napakarami ng kwento, kapatid, na ang daming binago ng Panginoon. Hindi kung ano yung nakaraan mo, hindi yun ang ikaw. Dahil may future na inihanda ang Lord sa atin. Kaya kung ano man ang problema, ano man pinagdadaanan, hindi ko alam kung anong story mo, but one thing I know, hindi ka pababayaan ng Lord. Hindi ka pababayaan ng Lord. Amen? Kaya nga, church, sa araw-araw ng life natin, puwersahin natin si Lord na let's make room for God sa life natin. Huwag natin kakalimutan.
Siya yung strength natin. He is the Jehovah Uzi. That means God is our strength. Diba? Sa Kanya, siya yung source ng lakas natin. Hindi dahil nalampasan natin dahil malakas tayo, hindi. Dahil malakas si Lord. Hindi dahil magaling tayo, dahil magaling si Lord. Amen? Hindi dahil sa mabuti tayo, si Lord ang mabuti. And by the grace of God, kaya tayo still standing. Alam mo bakit hanggang ngayon nandito ka pa? Dahil yan sa biyaya ng Diyos. That's because of God's grace. Pwede nga kinuha ka na nung pandemic eh. O yung iba dito, pwedeng natokhang ka na nun eh. Pwedeng yung sinasakyan mo nun, maaaring, I don't know. Pero, pwede ba tapikin mo yung katabi mo? Sabi mo sa kanya, mahal ka ng Panginoon. Amen. By the grace of God, kaya ka nandito ngayon kasi may plano pa si Lord sa future mo. Amen. And you are destined to succeed. Hallelujah. In the name of Jesus, you are destined to prosper. You are destined to succeed. You are destined for healing. Hallelujah. Long quality life. Successful. That's your destiny. Because your past doesn't determine your destiny and your future. Diba? Yung dating ikaw, patay na yun. If anyone is in Christ, he's a new creation. Bago ka na. Amen? At may magandang plano ang Lord sa'yo. Lagi mong isipin yun, mahal ako ng Panginoon, hindi ako pababayaan.